Kasabay po ng mas titindi pa raw na init ng panahon ay ang pagsulpot ng iba't ibang sakit na kailangang bantayan ngayon pong may El Nino. Pag-usapan natin yan, nakasalang po sa Balitang Hali si Department of Health Assistant Secretary Dr. Albert Domingo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, Dr. Domingo. Magandang umaga po, Ma'am Connie, Sir JP, at sa ating lahat ng tagapanood at tagapakinig. Unahin na po natin yung mga sakit na posibleng maranasan ngayon pong painit ng panahon. Right. So thank you for this opportunity. Sa ating painit ng panahon, ang pinaka-iniiwasan talaga natin ay yung heat stroke na sinasabi. Yung heat stroke natin, karaniwang nakikita sa mga nakatatanda at sa mga sobrang bata, pero lahat pwede maapektuhan. Ano bang makikita natin dyan? Yung ating katawan, maaaring nag-iinit siya na parang may lagnat. Meron makikita rin tayo na senyales ng dehydration, natutuyo yung ating balat, ang ating bibig, kung dati ay parang mamasa-masa, natutuyuan rin siya. Tapos sa mga nakatatanda, maaaring makakita tayo na nawawalan ng malay, inaantok-antok, or hindi madalas makausap dahil parang nag-iiba yung pag-iisip dahil sa natutuyuan nga. So, meron din tayong mga simptomas tulad ng sa ating pawis. Either kinukulangan tayo ng pawis or sobrahan tayo. Basta pag may kakaibang nangyayari sa ating pamamawis. Alright. Anong pwede nating gawin kapag may nakita tayong mga ganyan? Una sa lahat, ang unang lunas natin ay tumawag tayo ng tulong sa pinakamalapit na doktor or health center. Tapos habang nag-aantay tayo na dumating ang ating saklolo ay ilayo natin yung ating pasyente mula sa init. So kung tayo ay nasa labas at nasisinagan ng araw, ipasok natin siya sa loob. Tapos kung may aircon mas maganda or electric fan, pwede nating lagyan ng mga bimpo na basa para tayong humahawak ng pasyente na may lagnat. Lalagyan natin sa may kilikili, sa ating noo, etc. Tapos ating i-follow up, kailangan dumating agad yung ating rescue kasi importante dito yung hydration. I see. Alright. And maybe kung ating, yes. Yes, sir. Asek, matanong lang din natin, kasi yung mga ospital, napaka-crucial, lalo na pag may mga dehydration na nababanggit ninyo. At karaniwan minsan parang nakakaligtaan na yung mga facilities natin, hindi ba, wala din tayo masyadong alam sa first aid. Baka po pwede nyo na lang bigyan po kami ng overview. Sa mga probinsya, kamusta ba yung mga ospital po natin, gaano ho sila kahanda? Opo, thank you for that question. Sa ating mga health facilities, since nag-start yung taon at nalaman natin may advisa na tayo mula sa pag-asa ng isang strong El Nino, kasama na po sa paghahanda ng Department of Health na nag-alert na po kami sa ating health facilities, both in public and private, to be ready for these cases. So alam po nila yung protocols niyan. Typically, hydration po ang nangyayari. Upon assessment by a doctor of the patient, naglalagay po tayo ng karampatang lunas, typically intravenous fluid, tapos minamanage po natin yung electrolytes ng pasyente. Ito, Doc, may ulat daw po na tumaas ng 42% ang salmonella cases sa bansa. Ngayon, kumpara noong 2023, ano pong update nyo dito, Asek? Opo, minomonitor po natin yung trends ng ating salmonella or typhoid cases at ating nakikita na hindi pa naman ganun kalaki yung pagtaas ng trend. Compared to last year, there may be an increase, pero compared to the previous weeks, stable po siya. So, yung ating salmonella cases, typically ang transmission nito is orofecal, meaning mula sa contaminated sources or baka sa food na hindi naluto ng maayos, sa karne na hilaw, sa itlog na hindi masyadong naluto, doon po nanggagaling yan. And our advice is to always make sure na ang ating kinakain, ang ating iniinom ay naluto at kung ang tubig ay medyo may duda tayo, pakuluan natin. Asek, paano naman may iwasan ng water at foodborne illnesses ngayong panahon ng El Nino? Right. Ngayong panahon ng El Nino, madalas nagiging issue yung ating tubig, Kasi pag bumaba yung pressure, kaya rin, nagko-conserve tayo. So, ang mga water companies natin nagro-rotate, May mga nawawalan ng tubig, may mga parang umaandar. So, pag tayo ay nagkaroon ng temporary water interruption,
pag ating gagamitin na uli yung tubig, bumalik na yung tubig, no? Paandarin mo natin, patagusin natin, palabasin natin yung tubig para yung mga latak na maaaring naipon sa loob ng tubo ay malabas muna natin. Kung tayo ay may duda dun sa tubig na ating pinagkukuhanan, pakuluan po natin ng at least 2 minutes ang ating tubig bago ito gamitin sa pag-inom natin ng tubig. Alright. And dun sa mga... Yeah, go ahead. Go ahead. Pero ito parang maisingit na lang natin dahil Digestive Health Week din po ngayon, ASEC. May mga efforts bang ginagawa ang DOH? Baka gusto nyo hong may announce, no, para ho dun sa pagpapanatiling malusog at maayos po ng mga tiyan o digestion po nating lahat. Opo, thank you Ma'am Connie. No? So, alinsunod sa ating celebration ng Digestive Health Week, tayo po ay, of course, ang mas gusto natin talaga is prevention over cure. So ating tandaan na ang wastong pagkain, which includes more fruits and vegetables. Mas maganda po yan kasi yung source ng fiber. Hindi po kailangan bumili ng supplements, hindi kailangan bumili ng vitamins. Kung atin pong kakainin ay tama at balanse, mga prutas at gulay, tayo po ay okay pagdating sa prevention. And now, pagpunta naman po sa early screening and diagnosis, importante po na tayo ay kumonsulta sa ating mga healthcare provider. Actually, meron pong benefit package ang PhilHealth na tinatawag na PhilHealth Consulta para kasama po yung mga screening, early screening sa ating mga sakit. May doktor, bayad na po siya, may mga laboratories kasama ang CBC, ang iba pang mga basic laboratories sa blood chemistry, para maiwasan natin na kung sakaling meron tayong problema sa ating digestive system or other parts of the body, ay pwede nating maagapan agad. Alright. Sir, hingin na rin namin yung reaction pala ninyo, no, dun sa pagligo ng ilan nating kababayan sa Manila Bay, no? Alam natin na maraming coliform na naiulat before. Ano ho ba ang inyong paalala? Opo, paalala po sa ating mga kababayan, no. Alam po natin na talagang summer na, El Nino pa, at gusto nating maligo at lahat. Ang atin pong Manila Bay ay hindi safe for swimming, okay? Para sa ating kalusugan, marami po kasing mikrobyo, maaari po yung maging sanhi ng infeksyon sa labas, sa tenga. Malamang sa malamang ay baka malulun pa natin, baka doon pa manggaling yung ating problema sa ating digestive system. So wala akong problema kung tayo ay titingin lang sa tanawin sa paligid ng Manila Bay. Pero mas maganda po na doon tayo sa mga ibang lugar na wala po tayong warnings sa coliform maligo, or tayo na lang po ay maligo sa ating mga sariling bahay. Wala pong problema kung maligo po na madalas, lalo na sa panahon ngayon. Opo, ASEC, kung sakali naman po, wag naman sana may kasamang nalunod na bata man o matanda, ano po ang unang dapat gawin? Right. Mahalaga po na tayo ay, kung kaya natin, no, kung may mga programa tayo sa ating barangay, tanungin natin ang mga health center, mag-aral po tayo kung paano mag-CPR. Kasi ang basic first aid po para sa mga suspicion nating nalunod, una ay tumawag tayo kaagad ng tulong. At ikalawa, kung tayo ay marunong, tayo ay magsimula ng CPR. Yun talaga ang magagawa natin. But to prevent drowning, mga magulang, mga nakatatanda, huwag nating hahayaan na ating mga kabataan na sila ay basta-basta maligo or lumangoy nang hindi natin binabantayan. Ako, ayun, maraming salamat po, DOH Assistant Secretary Dr. Albert Domingo. Salamat po, Ma'am Connie and JP. Good morning. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.